Sir, ang laking problema na rin yun. Yung point of the issue, if this was already arrested before, kung may ginawa na measures yung kumpanya na para hindi lang hahayaan yung mga driver na iuwi yung truck, then hindi po aabot sa ganitong punto, di po ba? Isinisisi mo sa driver ang lahat na nangyari tapos walang gagawin na kahit anong tulong yung kumpanya. Kapag na-aksidente, bahala na kayo. Sir, nagbabayad ba yung kumpanya ninyo ng mga obligations for PhilHealth, Pag-ibig, SSS? Ayaw naman, sir. Wala. Okay, sir. Sige, wala po. Okay. Wala, sir. Sa dami ng problema sinabi niyo sa akin, siguro sa lakula lang yung kumpanya, wala naman na ako magagawa. Papabayaan mo na lang yung tao, parang ganun na lang. Nagpatayuan ng isang kumpanya na hindi ka naman marunong magpatakbo ng kumpanya. May mga tao na dito, may mga obligasyon ka na. Kahit isara mo yung kumpanya na yan, you still have the responsibility na para panagutan itong si Clarence. Makikwento sa amin, sir, ano ba nangyari dito? Kakarga po sana ako, sir. Balusong na po sana ako dito, sir, sa may Domsa po. Nawalan po ng preno, sir, eh. Saan ka papunta noong time na yun? Babiyahe pa lang po, papasok pa lang po. Galing din po kasi ako ng biyahe nung gabi na yun, sir, eh. Dadaan rin naman po ako sa amin. Dito na po ako nagparking sa amin, sir. Anong oras nangyari ang aksidente? Sa po ata, sir. Ikaw ba ay dinala ka agad sa ospital? Opo, sir. Ng mga rescuer, sir, mga nakakita po. Ano yung mga natamo mo mga injury? Nabalian po, sir, sa balakang po. Tapos nabutas po yung pantog ko po, sir. May lumapit ba sa inyo na taga-HR ng kumpanya ninyo? Pinuntahan ba kayo? Chinekman lang kayo habang kayo ay nagpapagaling? Wala nga po, sir, eh. Hindi rin po tinulungan po ng amo ko po. Ikaw ba ay empleyado pa doon or hindi na? Hindi na po, sir. Ano ba ang sinabi sa iyo, anong binanggit sa iyo na huling salita nitong may-ari or kung sino man nakausap mo sa kumpanya? Naimbestigahan po ako ng insurance. Sabi po ng boss ko, mali daw po yung naisabi ko doon sa insurance kaya tapos na daw po yung usapan namin. May inabot ba na kahit anong tulong itong boss mo? Wala daw po siya maibigay po sa amin po. Ikaw ba ay meron na mga benefits, SSS, PhilHealth? Wala pong ganun po yung may-ari po nung pinapasukan ko po tapos wala pa sa minimum yung biyahe pa po namin. Magkano ba yung isang biyahe ninyo? 350 po. 350 per biyahe, balikan na yan. Opo. Wala naman kasi, sir, ako may itutulong na kasi nagipit na rin ako sobra-sobra. Pinagbawalan ko na, sir, yan na huwag gamiting service yung truck. Inuuwi niya doon sa bahay nila. Nung malaman ko, sir, yon, pinagbawalan ko na, sir, unang-una, bawal na truck doon at delikado yung lugar na yon. Kailan po, sir, ang una ninyong nalaman na inuuwi niya po yung truck? Siguro mga Marso din noon. Ngayon, March 29, nagkaroon ng aksidente. March mo pinagsabihan. Ano bang ginawa ng inyong kumpanya para masigurado na hindi inuuwi yung mga truck? Pag ginawa nila, sir, yun, wala akong magagawa. So kaya ano nga, pong ginagawa ng kumpanya, sir, kapag may mga, sabihin na natin, may mga bagay na bina-violate nila, ano po ang dapat gawin natin? Dapat, sir, isuspindi mo o ano. Kaso wala naman akong mga ganong senaryo. Maliit lang naman ako na kumpanya. Wala naman akong kakayanan para sa mga ganong action. Pero sir, all companies, whether small or big, have to abide by ating labor code, di ba po ba? So dapat yan, may mga binababa na memo or for hindi binababa na memo, pagsasabihan, meron man documentation talaga na ibababa na disciplinary action. Kasi kung hindi, sir, talagang sadyang babaliwalain ng mga tao mo yan. Wala, sir, kasi nung araw na yon hindi ko naman alam na inuwi niya pa rin yung truck eh. Sir, regarding naman dito sa mismong issue na nangyari na wala pong tulong. Actually, sir, tumulong din ako kahit konti, kaya lang nagkataon ano pong tulong na nagawa natin dito sa pobreng driver? Nagpadala din ako ng pera, tapos sinabi ko nga na medyo nagipit na ako. Nagpadala ka ng pera, sir, magkano ang pinadala ninyo? Ayun, meron nakalagay pa dito, sir, nasa 3K lang naman sahod ni Clarence na ibigay na yung 1K sa inyo. Tapos may binabanggit ka pa na meron pa siyang bali na mahigit 8K. So yung remaining pang na 2K na kanyang sahod ay kinuha mo na din. Sir, bakit walang kahit anong tulong ang nagawa ng kumpanya sa kanya? At nabalitaan ko na parang bahala na yung insurance pero may nasabi siyang mali sa insurance so walang nagawa na tulong. Hindi naman. Actually, inayos ko pa rin yung sa insurance. Nagawan ko naman ng paraan na siya. So, naghihintay pa rin naman kami pare-pareha sa insurance. So, wala naman na naging problema sa insurance kasi nagawan ko naman siya ng paraan. Yes, nagawan mo ng paraan pero wala naman nangyari dito kay Clarence. Wala naman na ibigay sa kanya. Sir, ganun din, sir, nangyari sa akin. Hanggang ngayon, problemado pa ako doon sa truck. Sir, alam nyo naman, sir, yung truck ay isang bagay, materyales na pwede naman gawan ng paraan. Pero di ba, sir, buhay naman yung nakasalalay dito, mismong driver?
Oo nga, sir. Kung meron kayong strict monitoring na nagche-check dyan sa mga driver kung nauuwi yung mga truck, hindi aabot sa ganitong punto. Kung nung una pa lamang binigyan nyo siya ng certain document or memorandum saying na bawal na iuwi yung truck, masususpindi siya, or if not, matatanggal siya. So nung una pa lang, sir, ay dapat may ginawa ng mismong kumpanya para hindi na po aabot sa ganitong punto. So siya po ay pumunta sa inyong kumpanya, papunta po siya ng trabaho, so ibig sabihin, sakop pa rin yan ng kanyang trabaho. Sir, yun nga, sir. Ang problema naman kasi daw, parang karnaping yung ginawa niya. Sir, ang laking sir, problema. if this was already done before, this was already arrested before, kung may ginawa na measures yung kumpanya na para hindi lang hahayaan yung mga driver na iuwi yung truck, then hindi po aabot sa ganitong punto, di po ba? Isinisisi mo sa driver ang lahat na nangyari, tapos walang gagawin na kahit anong tulong yung kumpanya. Kapag na-aksidente, bahala na kayo. Hindi naman, sir. Kasi pag naman walang kasalanan yung driver, tinutulungan ko naman hanggang sa abot na makakaya ko. Sir, Kumpanya lang, nagbabayad ba tayo yung eh. kumpanya ninyo ng mga obligations for PhilHealth, Pag-ibig, SSS? Ayaw naman, sir. Wala. Kasi Okay, sir. Sige, wala po. Okay. So, walang benepisyo ang inyong mga tao, walang naibibigay din doon sa ating gobyerno, which is honestly, kaya nga mandatory tinatawag yan dahil yan ay mandato ng kumpanya na dapat bayaran. So, ano po magagawa ng ating mismong kumpanya? Kasi marami pong lapses ang ating kumpanya dito. Wala kasing So kakayanan ito po ay dyan ng- epekto ng problema kung naiintindihan ninyo ngayon. Kasi dapat bilang mga may-ari ng kumpanya, tayo dapat ang mag-guide sa mga tao natin. Tungkol po dito sa pananagutan ng mga may-ari ng mga sasakyan, meron po silang dalawang tungkulin dyan eh. Partikular doon po sa mga kinukuha nilang driver o di kaya mga pahinante. Due diligence of a good father of a family in the selection and in supervision. Dalawa po yun. Sa pagpili at supervise sa mga nagtatrabaho sa kanila. Hindi po ko napapatakbo yung truck. Okay na lang. May tungkulin po si may-ari na tiyakin yung roadworthiness ng sasakyan. Ano man ang kalagayan ng kanilang driver pagka yung mga sasakyan nila hindi po roadworthy. Yun po yung masama. Bahagi po yun ang tungkulin na dapat panagutan noong operator o nung may-ari ng sasakyan. He's pointing itong driver, pointing finger doon sa driver, na kasalanan ng driver, keso inuwi daw yung truck, hindi nakikinig, matigas daw ang ulo, ang dami daw bale, and kung ano-ano man. Ang naging sagot ko dito, attorney, is what happened is more of effect of the problem. Na-address na niya yung pag-uuwi-uwi ng truck weeks before that, bago nangyari itong mismong aksidente, and wala naman nangyaring panibagong mga implementation or restrictions para sa ganitong klaseng estilo. But attorney, in this instance, ang dami niyang nilaktawan ng mga tinatawag natin na processes and dapat susundin sa ating labor code. Keso maliit lang daw siya na negosyo. Attorney? Hindi po maliit o malaking negosyo ang tinitingnan ng batas dito kundi yung pong pagtupad sa tungkulin nitong mga may-ari ng kumpanya, ito na nga po yung ikalawang obligasyon. At yung pong binabanggit ninyo na mga management responsibilities para maitiyak natin na itong mga manggagawa natin nakakatupad sa mga responsibilidad, bahagi po yun ng kanyang tungkulin. Sa ilalim po ng batas yan. At kung hindi niya ginampanan, pananagutan po niya yung mangyayaring danyos, mangyayaring pinsala doon sa manggagawa. Tapos yung karagdagang walang benepisyo na binabanggit, hindi ginawang miyembro ng SSS, hindi ginawang miyembro ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na dapat naman nilang alam na gawing miyembro yung mga manggagawa nila kahit na 1,000 pesos lamang yung pinakamababang sahod, may tungkulin na pong gawing SSS member yan, kolektahan ng SSS contributions. Kung hindi nila ginawa yun, hindi na lamang po sila nagkamali sa kanilang tungkulin, kundi may pananagutan po sila kriminal. May parusang pagkakabilanggo, 6 na taon. Unang-una, sir, kasi nagkaroon din silang violation with regards to sa occupational safety and health standards natin under Republic Act 11058 natin. Kasi nakasaad po doon sa ang empleyado po natin dapat is na-orient ang ating OSH program. Hindi yung sinasabi kagaya ng sinasabi, binabanggit ni sir kanina, nakakausapin lang niya yung mga ating empleyado. Dapat po ay meron tayong programa mismo para sa mga empleyado po natin kung saan din, nakasaad din po doon yung mga maintenance ng sasakyan, yung maging sanctions kung sakaling nagbabiolate yung ating employee. At isatignan po natin yung nabanggit kanina na
sweldo na 350. Kasi sa wage order po natin, 695 na po tayo. So isa po, check natin yan, yung kanya pong minimum wage po natin. Okay. Sir, magkano po ang minimum dapat? 695 ang minimum. Tama po ba? Yes po, sir. So ngayon, hindi na-implement yun, 350 lang yung binibigay per biyahe. Let's say, sir, yung sa ganitong case per biyahe, dapat pa rin ay 695. Tama po ba? Yes po, sir. Opo. I-check din po natin kung siya ba ay registered ng Barangay Micro Business Enterprise. Kung hindi talaga dapat po, ay minimum wage po talaga dapat. Alright. Regardless po kung maliit po o malaki, small, medium enterprise po natin, kasama po yan sa Republic Act 11058 po Tama. natin, na dapat sinusunod pa rin po yung ating occupational safety and health standards. Ano po nga magagawa ng ating DOLE? Bali po ngayon po, inantay na lang po namin yung side authority po natin para po mabisit po natin yung company and to check po the compliance with regards sa general labor standards as well as dun po sa occupational safety and health standards natin. And take note lang din po natin dun sa occupational safety and health standards po natin, may nakasad po itong mga penalties din po para po sa mga violations na hindi nako-comply po ng ating pong employer. Hindi ko sir alam, wala naman akong wala akong alam. Wala ba kayo naiisip na posibleng solusyon na pwedeng gawin para dito kay Clarence? Wala sir, sa dami ng problema ang sinabi niyo sa akin, siguro ko lang yung kumpanya, wala naman na ako magagawa. So isasara mo na lang yung kumpanya tapos pababayaan mo na lang yung tao, parang ganun na lang. Imbis na complying with the said law, magpa-guide na lang sa DOLE, isasara mo na lang yung kumpanya, ganun na lang. Sir, siguro ganun na lang. Para wala na rin ako ng problema. Nagkakasakit na ako doon sa mga problema yan. Sir, Nagpatayuan ng isang kumpanya na hindi ka naman marunong magpatakbo ng kumpanya. Kaya umaabot sa ganitong punto. Kasi sir, ang sa akin, may mga tao na dito, may mga obligasyon ka na. Kahit isara mo yung kumpanya na yan, you still have the responsibility na para panagutan itong si Clarence. Hindi ko alam yung mga ganyan. So ganun na lang Hindi ba, sir? ko sir kayang asikasuhin yan eh. Wala akong kayanan. Nag-iisa lang naman ako sa kumpanya, wala naman akong tao. Wala na daw Tama siya po magagawa. kayo. Sara na lang daw siya. Ano daw gagawin, attorney? Isarado man niya yan, magtago man siya, pakukulong pa rin siya pag hindi niya ginampanan ng kanyang mga tungkulin. Yan po yung mga ganyang uri ng pagpapahayag ay hindi po karapat-dapat dito po sa ating lipunan na naghahanap buhay tayo ng pare-parehong ayos. Yes. Yan tao nagtrabaho sa kanya para maghanap buhay, hindi po para magkaroon ng makaranas ng abuso ng kanyang kapwa. Hanapan niya ng solusyon. Attorney, meron bang posibleng iba pang habol itong mismong complainant natin? Opo, pwede pong magkaroon ng tinatawag na lalim ng Rule 57 ng Rules of Court. Attachment, yung pong paghahatak ng mga ari-arian ng isang employer o nasa may-ari ng kumpanya na tumatangging ganapin ang kanyang tungkulin. Tutulungan namin itong mismong complainant kasi kawawa naman talaga. Kung tinuruan ng kumpanya, pinigilan ng kumpanya na mangyari yung pag-uwi ng truck, hindi mangyayari yung mismo aksidente na ito. I would put the blame on the mismong company. Clarence, mukhang matigas talaga itong mismong amo mo. Ganito ang mismong mangyayari. So gagawa na kami ng hakbang para makatulong sa iyo. Doon muna sa DOLE and then doon mag-uusap sa BPLO. But then kapag umabot sa punto na wala talaga, then kami na mismong tutulong sa iyo. Alright, para sa pag-assist ko ano man magagawa ng aming tanggapan para sa iyo. Okay, Clarence? Maraming salamat po, sir. Okay, maraming salamat din sa iyo.